Magandang araw po muli at muli po welcome tayo dito sa Huntahan ng Bayan TV. Panoodin po natin itong sinasabi nitong si Representative Raul Manuel na nagsisinungaling ang Pangulo na pilit pinagtatakpan itong mga kaalyado ng Pangulo. Actually po, itong si Raul Manuel, isa na rin ito sa tuta ni Tambaloslos. Pero pag nakakakita po itong mga ito ng butas para sirain ang Pangulo, ginagawa po talaga nila kasi bukod kasi sa pagiging tuta ni Tambaloslos o ni Romualdez, meron din silang ibang layunin. At yung kanila, gusto nilang sila pa rin ang mamuno o manguna dito sa Pilipinas. Yun pong makakaliwang grupo. So panoodin po natin ito at matatawa po kayo sa sinasabi nitong mga kongresista. Sir Chair, pinapalabas natin na nagsisinungaling yung mismong presidente. Oh, yan po ha. Sinabi ni Raul Manuel na pinapalabas na talagang nagsisinungaling yung presidente. Mr. Chairman, Yes. I move that we delete the statement nagsisinungaling ang presidente. That's very unparliamentary. So move, Mr. I did not say that. Yon po si Representative Garin at sinasabi niya po na tanggalin yung sinabi ni Raul Manuel na nagsisinungaling ang presidente. Pero magtataka kayo, itong si Raul Manuel itinatanggi rin yung kanyang sinasabi. Chair, and allow me to explain my objection. Again, kung babalikan natin yung Point of reference, order, Mr. Chair. I have a standing motion. Wait. Masagot lang po yung mga tanong, Mr. Chair. Point of Ang dami order, pong Mr. mga Chair. We have hinahanap already na decided mga it's sagot. not. That is Mutan Academy. Mamamayan. Point of order, Mr. Chair. He's out of order. We're not discussing NTFL Kakir. Mr. Chair? Yes. So yan po, si Garin po yan, gigil na gigil siya at sinasabi niyang out of order na si Raul Manuel at hindi daw naman yung NTFL ang pinag-uusapan. Vice Chair Ching Bernos. Mr. Chair, as part of the long-standing tradition and practice of the House of Representatives and Committee on Appropriations to extend parliamentary courtesy of the Office of the President I object, and Mr. recognition of Chair. his distinguished role and significance. Balikan po natin sandali. Ito pong si Bernos, ito po yung isang kongresista na taga-Abra. Ito po yung nag-iisang kongresista ng Abra. Ang sinasabi niya po, bilang pagsunod sa tradisyon, dapat sundin na lang yung sinasabi na aproban yung budget ng Pangulo nang walang iba pang maging usapan. In government, I move that we terminate the budget hearing of the Office of the President. Is there a second I to the object, Mr. motion? Chair. At dito po ay tiniterminate na niya yung pag-uusap dun sa budget ng presidente. Ang ibig pong sabihin ay approve na. At yan po ay bilang pagsunod doon sa tradisyon. Pero magtataka po tayo. Doon sa hearing ng Office of the Vice President, doon sa kanyang budget for 2025, hindi po sinunod yung tradisyon. At ang sinasabi po nitong mga mambabatas na ito, sila rin po yan. Kapag ang tradisyon ay hindi na tama at hindi na angkop, hindi na dapat sundin. Pero ito po, pinipilit po nilang sumunod na lang sila sa tradisyon. So diyan po makikita natin na mukha talagang iba yung direksyon nila kapag si BP Sara ang pinag-uusapan. Tuloy po natin. Mr. Chair, Is there let me any explain my objection. I object, Mr. Chair. Yes. Objection. Yeah, Mr. Chair, I object dahil sabi po ng Presidente, all government agencies undergo the same process during budget deliberations bilang sagot sa Office of the Vice President, Mr. Chair. So kung ganun, Mr. Chair, na ito-terminate natin ngayon ang deliberations, we are affirming ang pagiging brat ng Vice President. And in fact, Mr. Chair, pinapalabas natin na nagsisinungaling yung mismong Presidente by evading the process of Congress na mag-undergo ng scrutiny, Mr. Chair. Back your statement na nagsisinungaling yung presidente. No, Mr. Chair, that would depend on the decision of this committee. Kasi on the So yan po, kasi ang sabi daw po ng presidente, lahat dapat ng budget hearing ay ma-scrutinize. So dapat ma-scrutinize din yung sa Pangulo. Pero ito pong mga kongresista na to ay mukhang ayaw na nilang pag-usapan yung ibang bagay tungkol sa budget ng Pangulo. At ayaw na ayaw po nilang marinig na nagsisinungaling yung Pangulo. Para pong hindi nila alam na nung bumaha
nawawala yung 5,500 na flood control. So, ang tingin po nila doon, hindi pa rin nagsisinungaling ang Pangulo. At matatawa po kayo rito kay Raul Manuel kasi ito ay kakampi nila sa pagtatanggol sa tatanggol sa pagtapya sa budget ng Office of the Vice President, pero ngayon ay kalaban nila pagdating sa Pangulo. So, hindi na po tayo magtataka kasi may iba talaga silang layunin. Mr. Chair, sinabi yun ng Presidente, Mr. Chair. Mr. Chairman, Yes. I move that we delete the statement nagsisinungaling ang Presidente. That's very unparliamentary. So move, Mr. So yan po, pinapatanggal po ni Representative Garin yung sinasabi ni Raul Manuel na nagsisinungaling ang Pangulo. At yan daw po ay very unparliamentary. Pero sa totoo lang po, talaga namang napakaraming beses nang nagsisinungaling yung Pangulo. Mr. Chair, I said Okay, that order would please, depend order. on the actions of this Order. committee, Mr. Chair. Yeah, but we have to delete that portion where you're insinuating that there will be pagsisinungaling if we follow tradition. No, because everything that is tackled in this committee and everything in the House is voted upon by the majority. So what So yan po. Pagdating po sa Pangulo, hindi po pwedeng sabihin nagsisinungaling yung Pangulo kasi hindi raw po yun unparliamentary daw po yun at hindi pagsunod sa tradisyon. Pero pagdating kay BP Sara, lahat sila sinasabi nilang sinungaling si BP Sara at hindi po pwedeng sumunod sa tradisyon. So yan po yung pagkakaiba. the majority rules on does not mean that there is pagsisinungaling. It is just the will of the majority by which a democracy performs. Okay? So since you have an objection, we will now divide the House. All those. Mr. Chairman. Yes. Mr. Chairman. Yes. You're right. Mr. Chair. Paki-off sandali. Mr. Chairman, there are two pending motions. So we are tackling the first motion, just to be clear. Point of order, Mr. Chair. Yeah, one motion at a time. Thank you, Mr. Chair. So The first motion is the motion of the Vice Chair, Congresswoman Ching Bernos, to extend the parliamentary courtesy and terminate the briefing of the budget of the Office of the President. All ayan po. those in favor, please raise your hands. Diyan po ay kinlose na nila yung, tinerminate na nila yung pagdinig sa budget ng presidente at botohan na sila. So, isa lang po ang ating masasabi rito. Yung budget ng Pangulo, ayaw nilang ma-scrutinize at ayaw nilang matanong o alamin yung mga detalye ng budget. Pero pagdating po, kasi po, kailangan daw po nilang sumunod doon sa tradisyon. At hindi matatawa ka rito dahil nasusukol sila ni Raul Manuel, pero pinipilit nilang burahin o hindi isama sa recording yung mga sinasabi ni Raul Manuel na nagsisinungaling yung Pangulo. Dahil yung Pangulo ang may utos na i-scrutinize yung lahat ng mga budget. So, para po nga ang dating ay palabas lang yung sinabi ng Pangulo at lumalabas talagang nagsisinungaling siya. So, sa parte naman po ng mga kongresista na to, matatawa ka rito. Kasi sila, alam nila ngayon na kung paano sumunod sa tradisyon. At alam nila ngayon na masama yung sinasabing nagsisinungaling ang Pangulo. Pero pagdating po kay BP Sara, ayaw po nilang sundin yung tradisyon at hanggang umabot po nga po yan na halos nag-away si Representative Marcoleta at saka si Paduano at si Abante dahil ang gusto ni Rep Marcoleta ay sumunod na lang sa tradisyon at bigay na lang yung budget ng Vice Presidente. Pero naging matigas po yung mga kongresista at hindi raw po pwedeng sumunod sa tradisyon at kailangang ma-scrutinize yung budget. So dyan po yung pagkakaiba. At doon po sa hearing na yon ay kakampi nila si Raul Manuel, si Arlene Brosas at si Franz Castro. Ngayon, pagdating po dito sa hearing naman sa budget ng Pangulo, ito pong si Raul Manuel, si Arlene Brosas at si Franz Castro ay kalaban ng gobyerno. Siyempre po sa makakaliwa sila, sa kabilang side sila. Kaya pag nakakita sila ng butas
na matitira yung Pangulo at makakapagsabi sila ng makakasira sa Pangulo na minsan naman ay totoo. Totoo naman talagang nagsisinungaling yung Pangulo. Hindi po pinapayagan ng mga kongresista yan at pilit nilang ipinaalis. Pero nandyan na po nasabi na po nila na nagsisinungaling yung Pangulo. Doon na nga lang po sa 5,500 na flood control ay inamin naman ni Stella Kimbo na wala naman talagang project na 5,500 na flood control. So makikita po natin kung anong klaseng sistema mayroon itong kongreso, kung anong klaseng mga kongresista at mga speaker meron itong kongreso. So yan po ang maliwanag ngayon. Sa kongreso talaga, hindi talaga patas ang laban. So hanggang dito na lamang pong muli at maraming pong salamat. Paki-like and subscribe na lamang pong muli.